Sobrang lakas ng ulan ng mga araw na yun. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Kasama ko ang girlfriend ko noon. Maraming hotel sa bandang Pasay. Ang sabi ko sa kanya ay, gusto mo patila na lang muna tayo. Wala tayong masakyan. Sobrang dami ng tao sa kalsada. So yun na nga, we decided na mag-check-in na lang sa isang hotels. Total marami naman dun eh. Nag-ikot-ikot kami, naglakad kami ng nakapayong. Kahit saan ka lumingon ay merong mga hotels dun. Pero iba't iba ang presyo nito. Depende sa'yo. Depende rin sa budget mo. May mga first class, may mga middle class, at mayroon ding low class. Nagtanong kami sa isang hotel malapit dun sa may karinderya. So isa siya sa malaking hotels na usually pinapasukan ng mga couple. Kulay pula ito. Siguro may idea na kayo. Pagpasok namin sa loob ay sobrang dami na ng tao doon na nag-aantay. So tinanong ko yung room boy, "Sir, may bakante pa po ba?" Agad nitong sinagot na, "Wala na po sir, punong-puno po ngayon eh. Try nyo po sa iba." Sa madaling salita, hindi kami naka-check-in. So paglabas namin, may katabing hotel na parang bungalow lang ang itsura niya. Hindi pa ganong kilala kasi halos bagong renovate lang daw ito. Walang masyadong ilaw o mga abubot na nakabuka na sa hotels na ito. Bale, isang malaking ilaw lamang, may isang maliit na tarpaulin, nakadesign ang room depende sa quality ng iyong papasukan. So bago ka nga makapunta doon sa mismong hotel ay maglalakad ka ng ilang metro. So we decided na dumiretso na doon. Naglakad-lakad kami na medyo creepy ang papasok niya. Kasi yung bandang gitna is walang ilaw. Ang susunod na ilaw ay doon na sa dulo bago pumasok ng hotel. So hindi namin masyadong pinansin yung ganong ambience. Kasi malakas naman ang ulan nun eh. Nang makarating kami sa dulo, banda doon sa may receiving area ng hotel, walang tao, pero may bell. Makailang ulit naming pinindot ito. Yun nga, meron nang dumating na tao o bantay sa hotel na yon. "Hello sir, pasensya na po at ngayon lang kayo nasikaso. Marami po kasing nag-i-inquire sa loob." So expected namin na ganun talaga kasi lahat naman nung nilakaran namin na hotel at in-inquire namin is marami talagang tao. Okay lang po. Ganun talaga ngayon kasi sobrang lakas ng ulan." Sagot ko sa room boy. "So, dalawa lang po kayo?" "Opo." "Magkano po ang 12 hours nyo?" "Halagang 500 lang po." Ganun po, mura po pala." "Sige po, mag-check-in kami." Sagot ko sa room boy. Bale sir, check ko muna po kung available yung sinasabi kong room kasi yun nga po, punuan. Check ko po muna, then balikan ko po kayo." So fast forward ng story natin, after half hour, yun nga, naka-check-in na kami dun sa hotel. Pagpasok pa lang namin dun sa room is, imagine niyo yung parang box type na room. Pagpasok sa pinto, walang ibang kahit ano.
or bintana man lang. Aircon lang. May isang TV at yung CR syempre at isang higaan. So sabi ko okay lang naman kasi mag-i-stay lang kami ng ilang oras. Magpatila ng ulan. At syempre kung makakatulog is makapagpahinga rin, di ba? So after a couple of minutes, nag-decided na kami na magpalit na ng damit. So asikaso, hygiene, and yung mahihiga na kami ay binuksan ko lang yung TV. So hininaan ko yung saktong volume lamang. At ang nakabukas na ilaw lang ay yung dun banda sa may CR. Para dim light lang ang magiging itsura niya. Kasi matutulog lang naman kami. So yun na nga, nakatulog na kami. Na nakayakap ako doon sa girlfriend ko syempre. Nalimpungatan ako. Pagmulat ng mata ko ay sobrang dilim ng kapaligiran. Walang kahit anong ilaw na iyong maaninag. Ang ginawa ko ay pernes ko nga ang ilaw ng aking relo para tingnan kung anong oras na. Nang mga oras na yon ay 2:00 ng madaling araw. So kinapa ko yung cellphone ko bandang uluhan ko. Nang makita ko nga yun ay binuksan ko yung flashlight. Nagtataka ako kung bakit patay lahat ang ilaw. Bago kami matulog, binuksan ko yung TV at yung ilaw banda sa may CR. So hindi ko na nga masyadong inisip pa yung pangyayaring iyon. Ginawa ko ay inon ko uli yung TV. Sabi ko nga baka naka-timer siya kaya siguro namatay. At yung switch on ko uli yung ilaw sa may CR. So yung girlfriend ko is ang sarap ng tulog. Bumalik na lang uli ako sa pagtulog kasi 2:00 ng madaling araw pa lang naman nun eh. Bago uli ako matulog or umidlip ay nag-alarm na ako sa cellphone ko around 5 a.m. Para sabi ko ay may 3 hours pa na time para makapagpahinga or makatulog kami. Maya nag-alarm yung cellphone ko. So I expected na 5 a.m. na ito. Laking gulat ko bakit 4 a.m. nag-alarm yung cellphone ko. Hindi ako pwedeng magkamali dahil 5 a.m. ko siya in-alarm. Hindi ko na masyadong pinansin ang pangyayaring iyon. Sinising ko na lang yung girlfriend ko. Total 1 oras na lang naman bago mag 5 a.m. ay magpe-prepare na lang kami. Para eksaktong oras ay paalis na kami. Nagalit yung girlfriend ko kasi anong oras na ba? Bakit ginigising mo kung sarap ng tulog ko? Yan ang banggit niya sa akin. Sabi ko 4:00 na eh. So mag-prepare na tayo para 5 a.m. alis na tayo. So galit nga itong bumangon. Pagpasok niya sa CR, nagtataka siya. Bakit walang tubig lahat? Bago kami matulog, gumamit pa kami ng CR. Nagilamos ako. May tubig lahat. Nakakapagtaka na sobrang said ang tubig. Walang laman ng gripo, ang balde, ang tabo. Tubig sa CR lang ang meron. Siyempre, maraming kakaiba sa room na ito. Hindi ko pa nabanggit lahat sa girlfriend ko kung ano yung mga nangyari ng gabi na yun. Basta ang nasabi ko sa kanya ay mag-asikaso ka na para makaalis na tayo rito sa room na to. Kasi matatakotin ang girlfriend ko. So kung ikukwento ko kaagad doon ay baka ano pang magparamdam sa amin. Mahirap na. Hindi rin kasi namin alam kung ano ba talaga ang background ng room na yun. Kasi bagong renovate lang ito.
Malay ba natin na merong namatay dun at hindi matahimik na kaluluwa?